May mga urgent pa tayong problema na dapat sana pinagtutuunan ng pansin. Halimbawa, yung sa monkeypox, di ba? Dapat ngayon pa lang nire-research na nila yung bakuna. Kasi ang balita ko dyan, wala tayo eh. Tapos hindi tayo pa kumukuha. Hindi pa tayo bumibili. Hindi katulad nung kay Pangulong Duterte, talagang ginawa niya ng paraan. Through the help of China rin. At the same time, yung sinasabi ng DOH, na 500% ang tinaas ng HIV. I mean, sandali, alam nyo ba na tayo lang yun? Sa buong mga bansa, tayo lang ang tumaas ng ganun. The rest, bumaba. May problema tayo. Ang nakakalungkot dito, sa Gen Z to. So, ibig mo sabihin, mga bata, ibig mo sabihin, ganun nakapolluted yung mga kabataan ngayon. At sabi nga ng DOH, wala naman sa pagdidiscriminate, ano? Pero nandito sa area ito ng mga LGBT. Tapos 95% banat, no? Byron, is 95% boy to boy. Yun na nga. So, dapat sana, yun yung mga bagay na pinagtutuunan ng pansin. Alam nyo sa ibang bansa, ano talaga educated na sila in terms of using protection and everything. Dito wala. Dito parang factory ng bata. Kung hindi factory ng bata, factory ng Barbie. So talagang, hindi ako sa ano ito. Ayoko na lang syempre pangalanan, pero it's a fact. It's not an insult, it's a fact. May problema tayo. Ang laki nun. Pero hindi lang yung HIV ang may alarming increase, no? While other countries na-eliminate na nila yung rabies. Yes. Yung rabies cases natin tumataas din. Kasi nga kulang din yung information drive, yung proper Sino nagpapakalat yung 300 mahigit? ang alin? Sa batasan? Rabbit ba yun? Oo. Yung mga buhaya doon? Hindi. May mga rabies ba yun? Di ba? Attack dog. Di ba? Okay. So yun na nga, no? At balikan ko yung sinabi ni Banat, no? Sa panahon kasi ni PRRD, meron na talagang repatriation mechanism. Nakaset na lahat eh. Kahit sinong presidente, kahit Hindi, sinong nakaupo dyan, pag na-activate yan, automatic Hindi na. lang kay PRD, kahit ng panahon ni Gloria, Oo, panahon ni Gloria. Pinoy. Oo. In Ngayon wala fairness, Ngayon lang wala. Ngayon wala. Wala talagang mechanism for repatriation. Connect natin yan kung bakit ganon. Ang sinasabi lang kasi natin, yung utang tumataas. Yung serbisyo hindi. Nung panahon ni PRRD, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Inuuwi yung OFW, nagre-rent ng eroplano, bumibili ng bakuna. Ito wala. Literal na walang serbisyo sa tao. Utang lang. Tsaka banat ba yun nung panahon ng COVID, yung mga OFW, hinahouse pa ng gobyerno. Yung mga hotel yun na kina-quarantine nila for 2 weeks. Imagine kaya nga, di ba, si Arnel Ignacio, gusto nga niya na sarili na natin. Para, Kaya nga nabili yung kaya siya para pagtayuan ng halfway house eh. Ang problema, mayroong hindi kumita kaya umangal eh. Ayun lang. Pag nag-perform ka sa gobernong to, tiyak matatanggal ka. Dapat ang talent mo ay para kang asong ulol. Wala kang pakialam sa batas. Kaya Gawin mo lang inuutos nila, mapopromote ka. Kaya ang nakikita natin in the last 3 years, kung tingnan natin si Duterte, build. Sa ngayon, iba. Destroy. Demolish. Kay Tatay Digong, inspire and serve. Ngayon, bahala kayo. Anong gagawin natin? So, in short, in the last 3 years, wala po tayong nakitang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Ang nangyari lang... i-announce sa zona. Baka meron. Basta ang alam ko lang, kung gusto mong makapasok sa gobernong to, isa lang ang kailangan. Makapal ang mukha mo at sinungaling ka. Tiyak, promote ka.